ang ika-6 na kabanata ng nobelang Noli Me Tangere, si Kapitan Tiago. Halagahang pangkatauhan, ang tunay na Pilipino ay ipinagmamalaki ang kanyang pagiging Pilipino. Narito ang mga talasalitaan: Dominico, Praile o Pari; Hitso, Buyo; pagtutulak, pagbebenta; pinapaboran, sinasangayunan; masilayan, makita; maselan, sensitibo. May mga kaibigan si Kapitan Tiago na nagsasabing mukhang mas batang tingnan siya kontra sa kanyang tunay na edad, kaya siya ay inaakalang nasa pagitan ng 30 at 35 taon lamang. Pandak na malusog si Kapitan Tiago. Ang kanyang kulay ay kayumangging-kayumanggi tulad ng mga Pilipino, bagamat itinatanggi niya ang pagiging Indio. Ang kanyang mga mata ay maliit at may magandang hugis ang kanyang ilong. Makisigsan siya, kaya lamang ang kanyang mga labi ay pinaitim ng kanyang pananabako at pagnganganga ng hitso. Si Kapitan Tiago ay mapalad na pinagpala raw ng Diyos, kaya siya ay malusog at hindi masasakitin batay sa pahayag ng kanyang mga kaibigan sa lipunan. Tumataba raw si Kapitan Tiago sa hinang pagmamalupit niya sa mga taong naghihikaw sa buhay, ayon naman sa kanyang mga kaaway. Kilala siya bilang pinakamayaman sa Binundok. Ang kanyang kayamanan ay matatagpuan sa mga malalawak na lupain sa Pampanga at sa Laguna de Bay. Lalo na sa San Diego, siya ay malimit magtungo sa San Diego dahil sa nasisiyahan siyang pagmasdan ang tanawin doon at ang kinalulugdang labanan ng sabong. Ang mga alaala ng lumipas sa buhay ni Kapitan Tiago ay nananatili sa kanyang puso kapag pinagmamasdan ang San Diego. Si Kapitan Tiago ay may-ari ng mga malalaking lupain at mga paupahang bahay sa Santo Cristo, sa Calle Rosario at Anluwague. Ang ibang salipin niya ay nagmumula sa ilegal na gawain kasama ang kaibigang insek, tulad ng pagtutulak ng apian o yung tinatawag na opyo. Si Kapitan Tiago ay pinapaboran ng Diyos dahil sa pagpapamisa sa simbahan at gumawa ng pagkawang gawa sa mga mahihirap. Ang mga dukha ay iinupahan ni Kapitan Tiago para ipagdarasal siya. Sa halagang piso ay kaya nilang magdasal hanggang 16 na misteryo, at kung may dagdag na bayad kahit Biblia ay dadasalin. Marunong makibagay si Kapitan Tiago sa mga taong may mataas na katungkulan sa pamahalaan. Siya ay sunod-sunuran, nagbibigay ng mga regalong pagkain tulad ng hamon, baboy, pabo at mga prutas mula sa China. Bagamat isang Pilipino ay itinuturing ang sarili na isang Kastila, sang-ayon siya sa pagtaas ng buwis. 2 taong nagampanan ni Kapitan Tiago ang pagiging gobernadorcilyo sa pamayanan ng mga mistiso kahit ayaw ng mga tao sapagkat hindi siya Kastila. Parating suot niya ang kanyang frak at dala ang baston. Kaya naman, hindi mabilang ang nasira niyang frak at baston, ngunit sinabi niyang ang mga ito ay ginagamit niya kahit saan siya magpunta. Kaisa-isang anak ng isang nakaangat na pamilya na may mga tubuhan sa Malabon si Kapitan Tiago. Makasarili ang kanyang mga magulang, kaya siya ay hindi ipinasok sa paaralan. Naghanap buhay siya sa isang mabait na Dominikong paring nagturo sa kanya ng dapat niyang malaman. Naging maunlad ang kalagayan sa buhay ni Kapitan Tiago nang maging kabiyak niya sa puso si Pia Alba. Ang magandang babae ay taga Santa Cruz. Siya ay maganda, may maayos na tindig at balingkinitan. Ang katawan, magkatuwang sila sa trabaho, kaya napaunlad nila ang kanilang kabuhayan. Ang malawak na lupain sa San Diego ay nabili nila. Si Padre Damaso ay kura ng San Diego, kaya naging matalik na kaibigan ng mag-asawa. Si Don Rafael Ibarra ay mayamang mangangalakal, ay naging malapit na kaibigan din nila.
Sina Kapitan Tiago at Pia Alba ay hindi nagkaanak sa loob ng 6 na taon kaya naisipang mamanata ng babae. Sa birhen ng Kasaysay sa Taal, nagsayaw sa ilalim ng init ng araw noong buwan ng Mayo. Sa birhen ng Turumba na kilalang Pintakasi sa Pakil, Laguna. Nang hindi magkaanak, ipinayo ni Padre Damaso na magsayaw siya sa Ubando sa kapistahan ni San Pascual Bailon na kilala sa pagkakaloob ng anak. 3 tanyag na Pintakasi ang matatagpuan sa bayan ng Ubando Nuestra, Señora de Salambao, Santa Clara at San Pascual Bailon. Maselang naglihi si Pia kaya bumaba ang kanyang timbang, hindi masilayan ng kanyang muka ang galak. Nang siya ay magsilang ng sanggol, siya ay nagkasakit ng mataas na lagnat at tuluyang namatay. Bininyagan ang magandang sanggol at ang ninong ay si Padre Damaso. Maria Clara ang pangalan na ibinigay nila bilang pangaral sa pagpintakasi ng Ubando, ang Birhen ng Salambao at Santa Clara. Si Tia Isabel ang nag-aruga kay Maria Clara na may angking kariktan sapagkat maputi ang kanyang kutis at kulot ang kanyang buhok. Ang mga malalaki at itim na mata ni Maria Clara ay nagdadala ng ningning ng tuwa. Malantik ang kanyang pilikmata, matangos ang ilong at may 2 biloy sa kanyang magkabilang pisngi. Si Maria Clara ay ipinaglihi raw kay San Antonio at madalas nakikitang lumuluha sa harap ng imahen nito. Si Maria Clara ay minahal ng lahat. Ang mga praile ay natutuwa kapag si Maria Clara ay nasa prosesyon. Siya ay nakasuot ng puting kasuotan. Ang mga bulaklak ng sampagita at asunsena ay inilagay nila sa buhok ni Maria Clara. Ang pilak at gintong pakpak na inilalagay sa likuran ni Maria Clara sa kanyang mga kamay, pinahawakan ng 2 puti na may asul na laso. Si Kapitan Tiago ay natutuwa sa anak. Ang simbahan ng Ubando ay pinasalamatan niya dahil sa kanyang anak. Maagang namukadkad si Maria Clara sa gulang na 14. Ang kura sa Binondok ay nagmungkahing ipasok si Maria Clara sa kumbento ng Santa Catalina. Malungkot na nagpaalam si Maria Clara sa kanyang matalik na kaibigan at kababata na si Crisostomo Ibarra na hindi nagtagal ay naglakbay naman patungo sa Europa. Nagpaalam din siya sa kanyang ninong na si Padre Damaso. Nananatili si Maria Clara sa loob ng kumbento ng 7 taon. Alam ni Maria Clara na sa loob ng kumbento, lilimutin niya ang buhay malaya. Siya ay dinadalaw roon ngunit sa nakapagitang rehas lamang makakausap at minamatyagan pa ni Madre Escucha. Nagkapalagayang loob sina Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Sang-ayon naman ang kanilang mga ama sa kanilang pag-iibigan. Napagkayarian nilang ipakasal sina Maria Clara at Crisostomo pagkatapos maglakbay ng binata.